Tatlong estudyanteng hacker ang nagsimulang makatanggap ng mga cryptic na mensahe. Sinusubukan nilang subaybayan ng signal, nasaksihan nila ang mga kakaibang ilaw at nagising sa isang hindi pamilyar na ospital. Ayon sa isang lihim na organisasyon ng gobyerno, ang mga estudyante ay konektado na sa isang alien na mundo at nagpost ng banta sa buong sangkatauhan. Sa isang convenience store sa tabi ng daan, isang batang lalaki ang patuloy na nabibigo na makuha ang kanyang pangarap na plush toy mula sa claw machine. Ang pangunahing tauhan, si Nick, ay naglalakad sa tabi niya gamit ang crutches na may hawak na takeaway coffee. Napansin ng mga hindi matagumpay na pagtatangka ng bata, tinanong siya kung aling laruan ang sinusubukan niyang makuha. Ipinatong ang kape sa tabi, kinuha ni Nick ang isang marker at nagdrawing ng isang buong diagram sa glass wall ng makina na nagpapaliwanag ng detalyado kung paano makuha ang laruan na gusto ng bata. Bilang karagdagan, binigyan niya ang bata ng $1 bilang pamamaalam at nag-wish sa kanya ng good luck. Si Nick, ang kanyang kasintahan na si Hailey at ang kanilang kaibigan na si Jonah ay nasa isang mahabang biyahe sa kalsada sa buong timog ng Estados Unidos mula Massachusetts hanggang California. Silang lahat ay estudyante sa MIT na nangangahulugang Massachusetts Institute of Technology. Ngunit dahil si Hailey ay pupunta sa ibang universidad para sa isang buong taon, nagpa siya ang mga lalaki na samahan siya sa daan. Sa kanilang paglalakbay, bumisita sila sa maraming kawili-wiling lugar at nagkaroon ng lahat ng uri ng kasiyahan. Ngunit paminsan-minsan ay nalulungkot si Nick na nagbabalik tanaw sa mga araw na ang kanyang mga binti ay gumagana at siya ay tumatakbo ng walang alalahanin sa gubat. Sa gitna ng gabi, nagising si Nick sa isang motel kung saan nagpa siya silang manatili ng kanyang mga kaibigan para sa gabi. Doon siya nakatanggap ng isang kakaibang mensahe mula sa isang misteryosong kontak na may palayaw na nomad. Maingat na naghahanda si Nick, tahimik na ginising ang kanyang kaibigan at ipinaalam sa kanya na ang kanilang misteryosong kakilala ay bumalik. Kinuha ang laptop, nagpunta sila sa banyo. Doon, isinulat ng mga kaibigan kay Nomad na labis silang sinira nito ng kailangan niya. Pagkatapos ay bumalik sila sa MIT server. Dahil ang insidenteng ito ay inakusahan sa kanila, nahaharap sila sa pagpapaalis mula sa institusyon. Pinagtatawanan sila ng estranghero, binibigyang diin na ang MIT ay isang institusyon para sa mga bata. Sinabi ni Nick sa kanya na mag-ingat dahil malalaman nila ang kanyang pagkakakilanlan. Bigla, nakatanggap sila ng link sa kanilang email, nag-click dito, at pagkatapos ng mabilis na proseso ng pag-download, nakita nila ang isang larawan ng kanilang sarili sa silid-tulugan sa screen. Nalaman nilang ang larawan ay na-broadcast mula sa laptop webcam ni Hailey na mahimbing na natutulog. Agad na pinatay ng mga nagulat na lalaki ito, pumunta sa banyo at tulad ng mga nangangako na batang technician, sinubukan nilang ilantad ang hindi kilalang hacker. Sa malaking kasabikan, kumonekta sila sa pamamagitan ng Linux at sinubukang itatag ang koneksyon. Nang tanungin ni Nick si Jonah na magsulat ng ilang teksto upang subukan ito, nagbiro siyang sumulat ng parirala, The Android Stream of Electric Sheep. Pinahalagahan ng matalinong sanggunian sa sikat na nobela ng alamat na manunulat ng science fiction na si Philip Dick, magaan na tinawag ni Nick ang kanyang kaibigan na hanggal, na sa kontekstong ito ay mas parang papuri kaysa sa insulto. Pagkatapos, sinabi ni Jonah kay Nick ang mga address ng mga kinakailangang server, at natukoy nila na ang mga coordinate na kailangan nila ay nasa estado ng Nevada. Sa sandaling ito, nahuli ni Hailey ang mga lalaki sa sorpresa at galit na. Pinaalalahanan sila na may kailangang magmaneho sa umaga. Sa daan, nakatanggap ng sariwang larawan ng kotse ni Hailey ang laptop ni Jonah mula sa isang traffic CCTV camera. Ibinigay niya ang computer kay Nick na humanga sa kanilang nemesis. Napansin ni Hailey ang larawan ng kanyang kotse sa screen at ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa spy na ito. Sa tingin niya, dapat itigil ng mga lalaki ang pag-uudyok sa kanya at iiwan lang sila nito. Kumbinsido siyang ito ay isang bata na prodigy na sabik sa atensyon. Sa isang maliit na tindahan sa gasolinahan, tinatalakay ng mga lalaki ang kanilang sitwasyon. Si Nick ay may hilig na makinig sa payo ni Hailey, ngunit iginiit ni Jonah na tapusin ang kanilang sinimulan at ilagay ang mayabang na hacker sa kanyang lugar, lalo na't nasa daan ng Nevada. Sa susunod na hintuan, lumabas si Nick upang kumuha ng kape, iniwan si Hailey at Jonah na mag-isa. Agad na tinanong ng babae ang kanyang kaibigan tungkol sa mga iniisip ni Nick tungkol sa kanyang paglipat dahil pakiramdam niya ay unti-unti siyang nagiging mas malayo sa kanya. Kinumpirma ni Jonah na hindi madali para kay Nick, ngunit dahil sila ay pareho niyang pinakamahusay na mga kaibigan, ayaw niyang makialam sa kanilang relasyon at pinayuhan siyang ayusin ang mga bagay sa pagitan nila. Pagkatapos, napansin nila na, habang umaalis sa tindahan, nahulog si Nick at nabuhos ang kape. Nagmamadali sina Jonah at Hailey upang tumulong, ngunit tahimik na sinabi ni Nick na ayos lang siya at maaari siyang kumuha ng kape muli. Sumunod si Hailey kay Nick at nag-alok na tumulong. Sinabi ng lalaki sa kanya ng medyo matalim na hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa kanya sa mas mahabang panahon. Nagalit si Hailey at nagpa siya na kumuha ng kaunting privacy sa gilid ng isang magandang kanyan. Sumama si Nick sa kanya at humingi ng tawad. Inamin niya na ang sakit ay mabilis na umuusad at balang araw ay ikukulong siya sa isang wheelchair. At natatakot siyang ang pag-iisip na iiwan siya ni Hailey sooner or later ay hindi niya kayang tiisin. Ngunit ayaw niya maging pasanin sa kanya o para siya ay makasama sa kanya. Sumagot si Hailey na hindi makatarungan na sisihin siya para sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Pagkatapos, nagsimula siyang umiyak, inalis ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Nick at itinapon ito sa kailaliman. Nagpatuloy ang mga magkaibigan sa kanilang paglalakbay patungo sa mga coordinate ng Nomad. Nagkasundo ang mga lalaki na hindi dapat sumama si Hailey sa kanila at nag-alok na ihatid siya muna. Gayunpaman, sinabi ng babae sa kanila na gusto niyang sumama dahil gusto rin niyang makita ang hanggal na iyon. Sa gabi, umabot sila sa isang kaina-hinalang abandonadong bahay sa gitna ng disyerto. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, pumasok ang mga lalaki sa cabin. Ngunit si Hailey ay inutusan na manatili sa sasakyan. Nang mapagtanto nilang walang laman ng bahay, medyo nakarelax ang mga kaibigan at sinubukan pang magbiro. Sa basement, natagpuan nila ang mga server rack na natatakpan ng alikabok. Bigla, narinig nila ang sigaw ni Hailey mula sa labas at nagmadali upang tulungan siya. Nakarating ang mga lalaki sa sasakyan at nakita na lahat ng pinto ay bukas, at ang radyo ay random na nagbabago ng frequency.
Tinawag nila ang pangalan ni Hailey, at si Nick ay nagliwanag ng flashlight sa paligid sa takot. Sa ilang sandali, napansin niya siya, ngunit bigla siyang lumipad sa hangin at nawala sa dilim. Pagkatapos, lumitaw ang mga kakaibang ilaw, at tumakbo ang mga lalaki sa kanilang direksyon. Nakuha ni Nick ang kanyang ulirat mula sa isang maliwanag na ilaw at nakita ang mga tao sa hazmat suit sa paligid niya sa isang malabo. Dinala siya sa isang espesyal na opisina sa wheelchair. Doon siya binisita ng isang doktor na nagpakilala bilang si Wallace. Damon, ang pinuno ng rescue team na naglalayong tulungan sila. Sa kanyang bahagi, nagpakilala si Nick bilang Nicholas Eastman at agad na nagtanong kung nasaan siya. Sumagot ang doktor na kailangan munang maunawaan ang sitwasyon at tinanong kung kailan nila unang natanggap ang signal na iyon. Hindi naiintindihan ni Nick kung anong signal ang pinag-uusapan nila at tinanong kung bakit hindi siya makagalaw at kung ano ang nangyari sa kanila. Sinabi ni Dr. Damon na ito ay isang pambihirang sitwasyon. Nagkaroon sila ng contact sa eBay. Nagtanong si Nick na ID code ang abbreviation na hindi niya pa narinig at ipinaliwanag ng doktor na ito ay isang extraterrestrial biological entity. Naguguluhan, humiling si Nick na tawagan ang kanyang mga magulang at dalhin siya kay Hailey at Jonah, ngunit sinabi ni Wallace na imposibleng mangyari iyon. Nagtataka si Nick kung bakit lahat sila ay nasa hazmat suits. Sumagot ang doktor na may napakataas na posibilidad ng alien contamination, kaya't sinisiguro lang nila. Pagkatapos nito, nagkaroon ng maliit na nosebleed si Nick, ngunit siniguro siya ng doktor na ayos lang siya at iminumungkahi na pag-usapan pa ito bukas. Nang maiwan si Nick na nag-iisa sa ward, napansin ni Nick ang isang kakaibang tato sa kanyang palso na mukhang isang uri ng coat. Habang tinitingnan ng paligid, napagtanto niyang napunta siya sa isang underground research center, kung saan siya ay binabantayan sa bawat sulok at kahit ang liwanag ng araw sa labas ng bintana ay peke. Nang muling dalhin si Nick sa pasilyo, napansin niya ang maraming silid na nililinis mula sa mga epekto ng iba't ibang eksperimento. Sa daan, nakatagpo siya ng isang solong wall clock, ngunit hindi ito gumagana. Bigla, napansin niya si Hailey na natutulog sa kama sa isa sa mga ward. Sinubukan ni Nick na lumaban at nagmamakaawa sa staff member na payagan siyang makipag-usap sa kanyang kasintahan, ngunit walang awang inutusan siya ng staff member na pumunta sa susunod na sesyon ni Dr. Damon. Agad na tinanong ni Nick ang doktor tungkol kay Hailey at humiling na makipag-usap sa kanya. Sumagot siya na imposibleng mangyari sa kasalukuyan. Siniguro niya na ang babae ay ligtas, ngunit upang matulungan siya, dapat makipagtulungan si Nick sa kanila. Tinanong ng doktor ang batang lalaki ng ilang simpleng tanong tulad ng kung ilang daliri ang itinuturo niya at kung siya ay isang Earth lang, ngunit pagkatapos ay bumalik sa pagtatanong tungkol sa signal. Tinanong ni Nick kung pinag-uusapan niya ang signal mula kay Nomad at sumagot ang doktor ng oo. Pagkatapos, inihayag niya na una niyang natanggap ito sa MIT nang siya ay nag-hack sa ilang mahahalagang server. Pagkatapos, dinala ng assistant ng doktor ang isang TV at pinutol ni Wallace ang kwento ni Nick upang ipakita sa kanya ang isang mahalagang bagay. Pinaganya niya ang isang video ng kanya at Jonah na naglalakad sa paligid ng abandonadong bahay, nang bigla ang isa sa mga frame ay nagpapakita ng isang alien na mukha na nagtatago sa mga dahon ng mga puno. Nagulat, si Nick ay nawala ng mga salita at idinagdag ng doktor na hindi ito hacker. Si Nick ay muli na namamalagi sa kanyang ward. Ang kanyang mood ay nagpapawala sa kanya ng gana, kaya't itinapon niya ang kanyang dinner tray sa sahig. Bigla, narinig niya ang boses ni Jonah mula sa ventilation shaft na nagsasabing siya ay nakalakip sa isang lugar. Idinagdag din ng batang lalaki na hindi siya masyadong maganda ang pakiramdam at nagmamadali siyang pumunta sa isang lugar. Sa susunod na pagpupulong, pinipilit ng doktor si Nick na kumuha ng mga simpleng pagsusulit upang matukoy ang mga hugis, kulay at pagkakatugma. Naiinis ang batang lalaki sa mga ehersisyo dahil ang mga ito ay mas mababa sa kanyang antas ng intelektual. Nagtataka rin siya na, mula nang dumating siya rito, isa lamang ang nakita niyang orasan at palaging nagpapakita ng 1:30. Sumagot si Wallace na sira lang ang orasan at sinabi sa kanya na ang dahilan kung bakit ayaw niyang tapusin ang mga ehersisyo ay hindi dahil siya ay napakamatalino, kundi dahil siya ay bobo at matigas ang ulo. Nahulog si Nick sa trick na ito at mabilis at matagumpay na ginampanan ng lahat ng mga pagsusulit. Nagbigay ng siyentipikong dahilan para sa kanyang mga desisyon. Pagkatapos, ang naiinis na batang lalaki ay humihingi na makita si Hailey o hindi siya magsasalita. Sumangayon ng doktor at dinala si Nick sa kanyang silid. Ipinaliwanag niya na hindi maaaring makipag-usap kay Hailey sa ngayon dahil siya ay nasa koma. Gayunpaman, kapag siya ay nagising, siya ang magiging unang makakita sa kanya. Sa kanyang ward, gumawa si Nick ng ilang matalinong pag-aayos gamit ang cookies at mga medikal na tubo na nagpapahintulot sa kanya na matuklasan ang code sa lock sa pasilyo sa pamamagitan ng fingerprint detection. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Jonah muli na nagsasabing dapat silang nahawahan ng isang bagay. Skeptical si Nick at ipinahayag ang tiwala na hindi sila nahawahan. Ngunit binigyang diin ni Jonah na may mali sa kanyang katawan at sinabi sa kanya na umalis dito sa lalong madaling panahon. Nais ni Nick na ibahagi ang code sa kanyang kaibigan, ngunit nagreklamo siya na hindi niya maramdaman ang kanyang sariling mga kamay at nagmamadali siyang pumunta sa isang lugar muli. Samantala, ang mga tauhan ng sentro ay nagsasagawa ng kakaibang eksperimento sa isang baka at isang misteryosong nilalang sa dilim. Lumabas sa kontrol ang eksperimento at, sinasamantala ang kaguluhan, sinubukan ni Nick na magtago sa banyo. Gayunpaman, mabilis siyang natagpuan ng mga empleyado at dinala siya pabalik sa pasilyo, kung saan napansin niya ang mga nakakatakot na scratch sa mga pader. Pagkatapos ng isa pang pag-uusap sa doktor, nais ni Nick na malaman kung ano ang nangyari sa pasilyo at kung ano ang ginagawa nila kay Jonah. Naghihinala ang batang lalaki na ito ay isang uri ng masamang palabas gamit ang mga lumang pamamaraan. Naniniwala siyang ang sentrong ito ay marahil ay sumusubok ng ilang mga luma at hindi na angkop na grant mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na hindi na angkop sa panahong ito. Ngunit nagkukunwari pa rin silang may ginagawa silang mahalaga, gayunpaman ito ay mukhang napakapatetik. Sa init ng sandali, nangako si Nick na sa sandaling siya, si Hailey at si Jonah ay makaalis dito, gagawin nila ang lahat upang sirain ang kanilang reputasyon. Matapos makinig sa monologo ni Nick, itinuro ng doktor na ang kanyang kaibigan na si Jonah ay wala dito at hindi kailanman naroon. Sinabi ng lalaki sa kanya na tumigil sa pagsisinungaling dahil patuloy siyang nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng vent.
Ngunit pinagdudahan ni Wallace si Nick kung talagang si Jonah iyon dahil narinig lamang niya ang isang boses. Pagkatapos, nagpa siya si Nick na sa wakas ay gumawa ng isang bagay at sa gabi, sa ilalim ng mga kumot, bumuo ng detalyadong plano ng pagtakas. Sa umagang pagsusuri, hindi natagpuan ng doktor ang batang lalaki sa kama, ngunit natagpuan ang kanyang mapanlikang scheme sa ilalim ng kutsan. Samantala, nagawa ni Nick na kidnapin si Hailey sa kanyang kama at matapang na sinubukang dumaan sa karamihan ng mga naglalakad na empleyado. Halos umabot sa labasan, nasa proseso na si Hailey na ipasok ang code ng siya ay nahuli sa wakas. Sa kanyang flashback, naaalala ni Nick ang masasayang panahon ng siya ay tumatakbo sa gubat at nagkakasiyahan kasama si Hailey sa amusement park. Sa kanyang pinakamahusay na anyo, siya ay lumahok pa sa mga kompetisyon sa athletics. Bigla, nagising si Nick sa malambing na pagtawag ni Hailey sa kanyang pangalan. Nakuha niya ang kanyang ulirat sa tabi niya sa isang maliwanag na silid. Sinubukan nilang humawak ng kamay, ngunit isa sa mga medical worker ang naghihiwalay sa kanila. Sinabi ng humihina na babae na mas mabuti na ang kanyang pakiramdam at mayroon din siyang magandang panaginip kung saan nanalo si Nick sa isang kompetisyon. Pagkatapos siya ay natutulog muli at nagalit, matinding nakipaglaban ng lalaki sa mga empleyadong sumusubok na pigilin siya. Habang nag-aaway, nahulog siya mula sa kama at maingat na umalis ang mga manggagawa sa ward. Nakahiga sa sahig, natuklasan ni Nick na sa halip ng mga binti, mayroon na siyang uri ng high-tech na prosthetics. Natakot siya sa kanyang nakita at nagsimulang magpanik. Si Dr. Damon, na nanunood kay Nick sa pamamagitan ng salamin, ay humiling sa kanya na payagan silang ipasok ang isang karayom sa kanyang ugat para sa kanyang sariling kaligtasan. Gayunpaman, hindi nakikinig si Nick sa kanya at madaling ibinagsak ang harapang pinto sa galit. Kinuha si Hailey kasama niya, ginamit niya ang kanyang bagong kapangyarihan at winasak ang lahat ng hadlang at balakid. Alam ng mga empleyado ang lakas ng batang lalaki, kaya't hindi na sila nagtatangkang humadlang sa kanya. Sa tabi ng elevator, sa wakas ay nahabol ng doktor si Nick at pinayuhan siyang huwag gawin ito dahil hindi siya makakapagprotekta sa kanya sa labas ng istasyon. Walang dahilan upang pagkatiwalaan si Dr. Damon, naglakad si Nick patungo sa mga underground tunnel na ginamit nila ni Hailey upang makalabas. Naglalakad sila sa desyerto nang bigla silang makatagpo ng isang dumadaang sasakyan na may kakaibang matandang babae na nakakakita ng mga anghel sa lahat ng dako. Pagdating sa pinakamalapit na gasolinahan, sinubukan ni Nick na tumawag ng tulong ngunit ang telepono ay kahinalang hindi gumagana. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang ulat sa TV tungkol sa dalawang nahawahang pasyente na pinangalan ng Nicholas Eastman at Hailey Peterson na nawala mula sa isang lokal na research station. Bigla, nakita ni Nick si Hailey na sumasakay sa isang truck at agad na umalis sa isang hindi kilalang direksyon. Tumakbo ang lalaki palabas ng kafe at sinubukan ng kanyang makakaya na makahabol sa kanila. Mabilis niyang nahabol ang truck at umakyat sa threshold ng cab, ngunit tinamaan siya ng driver sa pinto at itinapon siya sa daan. Matapos makabawi ng kaunti, tumayo si Nick at tulad ng isang baliw na Terminator, muling nagmadali sa truck. Nang malaman na hindi na ito biro, ang driver ay frantically na umabot sa kanyang baril, ngunit pinigilan siya ni Hailey. Nagpa siya ang mga pangunahing tauhan na iwanan ng driver sa tabi ng daan, ngunit sumigaw siya na hindi sila makakatakas ng malayo. Nagpatuloy si Nick at Hailey sa kanilang paglalakbay sa desyerto, ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang kakaibang malaking hukay na humahad lang sa buong highway at ginagawang imposibleng ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala, ang search team na pinangunahan ni Dr. Damon ay sumusubok na sundan ng mga hakbang ng tumakas at natagpuan ng kakaibang matandang babae. Interrogated ni Wallace ang babae tungkol sa kanyang posibleng kontak sa mga tumakas. Sa panahon ng pag-uusap, siya ay hindi maipaliwanag. Bigla siyang umakyat sa hangin at lumabas na hindi siya tao kundi isang programmed android. Sa pagsisikap na makalibot sa kanyan, nakatagpo si Nick at Hailey ng isang abandonadong tourist center. Doon nila natagpuan ang isang mapa ng lugar ngunit mas nalito sila kaysa nakatulong. Sa wakas, napagod sila at nagpa siya na manatili doon para sa gabi. Habang naglalakad sa paligid ng mga pasilidad, nadiskubre ni Nick at Hailey si Jonah sa hazmat suit. Sa paghahanap sa mga tumakas, bumisita ang Special Forces team na pinangunahan ni Damon sa bahay ng driver ng truck. Sinubukan ng doktor na tanungin ang lalaki ng ilang mga tanong ngunit sinabi niyang umalis sila sa kanyang bahay. Hindi siya makasagot sa anumang mga tanong ni Wallace tungkol sa bahay, pamilya, alaga o kanilang mga pangalan at nagsimula siyang magpakita ng hindi nakakanganyong agresyon. Hindi natutunan ng anumang kawili-wiling impormasyon, pinatay ni Damon ang hanggang na android sa malamig na dugo. Habang pinapahiga ni Nick si Hailey, napansin niya ang isang kakaibang metal na implant na nakabukod mula sa isa sa kanyang mga itaas na vertebrae, gayon din ang isang numeradong tato na katulad ng sa kanya. Ipinaliwanag ni Jonah kay Nick na hindi ito isang serial code ng isang tiyak na tao, kundi ng zone sa pangkalahatan dahil ang mga numero sa tato ay pareho para sa lahat. Naniniwala siyang nasa area 51 sila at ang mga numerong 2, 3, 5, 41 ay nagdaragdag sa numerong 51. Ayon sa kanya, ang lahat sa paligid nila ay bahagi ng eksperimento at isang kumpletong simulation. Kahit ang mga bagay at kalakal sa tindahan ay peke. May mga nakakatakot na eksperimento na isinasagawa sa kanila tulad ng sa mga daga. Pagkatapos, inihayag ni Jonah kay Nick na sa halip ng mga braso, mayroon na siyang mga cybernetic prosthetics na katulad ng sa mga binti ni Nick. Nagpa siya ang mga kaibigan na, sa anumang kaso, kailangan nilang makaalis dito at kapag sumikat ang araw, susundan nila ang tanging daan na maaaring humantong sa kanila sa sibilisasyon. Sa daan, nakatagpo ang mga bayani ng isang checkpoint kung saan nagtago sina Nick at Hailey sa trunk ng truck. Naka-hazmat suit, nagkunwari si Jonah na isang empleyado at sinubukang ipaliwanag sa seguridad na mayroon siyang pahintulot na umalis. Gayunpaman, nagduda ang mga gwardya sa kanya at inutusan siyang bumaba sa sasakyan. Biglang bumilis si Jonah, ngunit naharang ang truck ng mga concrete blocks. Upang ilihis ang atensyon mula sa kanyang mga kaibigan, tumakbo si Jonah palabas ng sasakyan at, sa ilalim ng apoy, naglakad patungo sa guardhouse. Doon ay nakatagpo siya ng isang laptop at sinubukang i-disable ang mga blocks na pumipigil sa truck na gumalaw. Ngunit biglang may granada na pumasok sa silid at winasak ang lahat sa paligid.
Bagamat malubhang nasugatan, nagawa pa rin makabawi ni Jonah, natagpuan ang kanyang basag na salamin at sinubukang makapunta sa sasakyan, ngunit nakakuha siya ng higit pang mga bala sa likod sa kanyang daan patungo sa truck. Sinubukan ni Nick na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit sinabi ni Jonah na umupo sa driver's seat at umalis. Matapos ang ilang pag-iisip at mga alaala ng nostalgia, nakinig si Nick kay Jonah, habang si Jonah mismo ay nagpasya na ilihis ang mga kaaway. Winawasak niya ang mga concrete blocks gamit ang kanyang super strong hands, na nagpapahintulot kay Nick at Hailey na makatakas. Si Jonah ay napapaligiran ng mga sundalo sa lahat ng panig, ngunit matapang siyang nagpasya na bigyan sila ng isang huling laban. Sa lahat ng kanyang lakas, sinaktan niya ang lupa at isang makapangyarihang shockwave ang winasak ang lahat sa paligid. Pagkalipas ng ilang oras sa daan, nakatagpo sila ng isang blockade ng mga police cars na pinangunahan ni Damon at isang grupo ng mga armadong special forces. Nagpasya si Nick na dumaan sa blockade at sinabi kay Hailey na mag-seatbelt. Sinubukan ng lalaki na ramdahin sila, ngunit bigla silang naglagay ng spike sa ilalim ng mga gulong na nagpapahirap sa pagkontrol ng truck. Nagtatapos ito sa pag-ikot. Sa aksidente, naaalala ni Nick na siya at si Hailey ay may mas masayang mga biyahe sa kanilang buhay, at nang sila ay nakahiga sa damo sa gitna ng bukirin, mas romantiko kaysa sa nakahiga sa asfalto sa kanilang sariling pool ng dugo. Tulad ngayon, sugatan, inamin ng babae ang kanyang pag-ibig kay Nick. Nang may lumipad na helicopter patungo sa kanila, at dinala siya sa isang lugar na natiling nakahiga ang lalaki sa daan, ngunit tumayo pa rin at tumingin sa helicopter na kumuha kay Hailey. Sinabi ni Damon sa kanya na walang silbi ang subukang habulin ito at dapat niyang kalimutan ng babae. Sa tingin ng doktor na dapat mag-focus si Nick sa kanyang sarili dahil siya ang kanilang malaking tagumpay at ang pinakamahusay na kombinasyon ng tao at extraterrestrial technology. Doon napansin ni Nick ang badge ni Damon na nakasulat ang Nomad Badge. Habang siya ay naglalakad pabalik, napagtanto niya na ang doktor ang misteryosong hacker. Aminado si Wallace na siya ang parehong nomad na nagdala sa kanya dito, ngunit si Nick ang unang nagnanais na hanapin siya. At sa lahat ng katarungan, natagpuan niya ang eksaktong hinahanap niya. Ngunit sandali lamang na naglakbay si Nick sa alaala, kung saan nakita niya ang ilang mga motivational moments kasama si Hailey. Pagkatapos nagalit siya, ang kanyang mga binti ay napuno ng enerhiya at agad siyang umarangkada, binawasak ang lahat sa kanyang daraanan. Habang tumitawid sa tulay, bigla siyang bumangga sa isang invisible virtual screen na tanging nag-iimite sa nakapaligid na tanawin. Nahabol siya ni Damon sa likod at nakangiti, inalis ang kanyang protective mask. Ngayon ay napagtanto ni Nick kung bakit lahat ng staff, doktor at special forces ay nakasuot ng mga mask at hazmat suits. Sa likod ng tila ordinaryong mukha ng tao, nagtago sila ng maraming metal wires at kanilang hindi pangkaraniwang pinagmulan. Sa wakas ay napagtanto ni Nick na siya ay nasa isang alien ship at ang lahat sa paligid ay isang imitation ng Earth. Sa loob ng technical room, kung saan siya lumitaw pagkatapos masira ang screen, nakita niya ang mga pamilyar na numero 2, 3, 5, 41, habang ang isang malaking spaceship ay gumagalaw sa walang katapusang universo. Salamat sa panonood. Mangyaring mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga recap ng pelikula. Salamat po muli.